importasyon na ito, bakit daw po mahal pa rin ang presyo ng bigas, pati po itong imported rice na ito. Mamaya po yan, timingin lang po natin, nagising na po sila. Sana nga din po, may mga maging interesado po dito, yan, magpatawag kayo ng pagdinig sa Kongreso kung totoo nais nyo malaman ng katotohanan at huwag naman po yung shakedown na tinatawag. Bigas, Okay. napunta ka sa bigas. Tamang-tama yan kasi di ba yan ang pangako ng Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang eleksyon. Napunta ka rin kanina doon sa eleksyon. Ang pangako niya na 20 pesos na bigas para sa lahat dyan. Kayo ho ba'y pagod na sa balitang ito, nitong mga flood control projects na ito na mukhang, sabi nga ng iba, nako, yan na mga palatandaan na mukhang alang ang mangyayari diyan. Mga kapatid, ito po muna ha, atin pong ihahatid muna ang ating pong ang tamang oras ngayon. Ganap ng 6:17 in the morning, oras hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee gawa sa piniling coffee beans at puno ng sangkap na galing sa prutas na mangosteen. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap! FM. Ay, salamat Boss Max 3 Coffee. Amoy pa lang, alam mo na kaagad. O, diba? Alright, mga kapatid, meron lang tayong hinintay pong update para po sa mga lugar na dinaanan nga po ni Basyang. Kahapon po may mga reports pa rin na hindi humadaanan ng mga lugar dahil nga po sa naghambalang ng mga troso, mga putik at mga bato sa mga lugar po na nagkaroon ng mga pagguguho. And sa pinakahuling balita nga po, meron pa pong 34 injured, 12 po ang kumpirmadong patay. Hatid po nitong si Basyang at mahigit po mga kapatid. Oo, ang binabanggit po dito ay aabot po mga kapatid sa bilang ng, napakarami nito. Oo, 1,201 barangays. Alright, yan po sinasabi na naapektuhan po nitong si Basyang. Mismo ho naman itong si Governor Dolor ng Mindoro, ay merong visuals na pinasok po yung bahay nila mismo. At sabi nga niya, hindi maaaring buksan daw po yung anumang bahagi ng kanilang gate dahil papasok po yung rumaragas ng tubig at siya mismo nakakaranas nito pong mga flash flood na ito sa kanilang lalawigan sa gitna pa rin po ng mga mamahalin na mga flood control projects. Tama. FM. Naalala na naman niya, sino ba naman kasi talaga makakalimot. Ang sabi niya nga dun sa kanyang post, talagang maiinis ka dito sa mga flood control projects na talagang hindi gumagana. Dito masusubukan, 'di ba, yung milyong piso na inilagak diyan. Kayo ho ba'y pagod na sa balitang ito, nitong mga flood control projects na ito na mukhang, sabi nga ng iba, nako, yan na mga palatandaan na mukhang alang ang mangyayari diyan. Hintay-hintay lang po tayo, hindi po sinasabi po nila, bagamat sa gitna po nitong mga hindi pa nga po nare-resolve o sapin po ng korupsyon at skandalong ito ng korupsyon sa ating pong bayan, pinag-uusapan na po ng iba ay ang 2028 elections. Ang aga pa. Oo, too early. Parang mas maaga yung countdown nila. Tayo kasi 1 week lang tayo kung magbilang Mukhang sila ang countdown nila per month. Oo. Well, siguro, testing the water sila, yan ang ibig sabihin yan. Well, alam mo, in all fairness naman, if you're gonna run for a high position or higher position kung ikaw ay nasa gobyerno na ngayon, dapat talagang pinag-iisipang maigi yan. Hindi yan basta-basta, pinagpaplanuhan. Kaya siguro, may mga pag-uusap na nangyayari ngayon. Ano yan, testing the waters. Kumbaga, testing 1, 2, 3 muna, yung kung ano reaksyon ng publiko. Mic test, kung sakali po na magkakaroon ng mga survey na ganyan. Kasi nga din, ang risk mo dyan ay maaga kang babakbakan. Maaga kang wawarakin. Yan po lagi ang risk dyan. Pero sige po, sa gitna nitong mga ambisyon ng ibang mga tao, sa gitna rin po nitong ingay nga sa politika at mga debate-debate, ang tanong, may maisasaing ba ang pangkaraniwang pamilyang Pilipino? Yan po ang katanungan na marami. Mamaya po, pag gising na po sila, pag-uusapan natin tong usapin po ng itong at nagbukas na po ng importasyon ng bigas ang DA. At mamaya po ay atin pong ipaaalam sa inyo ang alokasyon na ginawa ng DA para po sa mga importers ng bigas. Alright, ang tanong nga po natin sa gitna rin po ng importasyon na ito, bakit daw po mahal pa rin ang presyo ng bigas, pati po itong imported rice na ito.
mamaya po yan, timingin lang po natin, nagising na po sila. Sana nga din po, may mga maging interesado po dito, yan, magpatawag kayo ng pagdinig sa Kongreso kung totoo nais nyo malaman ng katotohanan at huwag naman po yung shakedown na tinatawag. Bigas, Okay. napunta ka sa bigas. Tamang-tama yan kasi di ba yan ang pangako ng Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang eleksyon. Napunta ka rin kanina doon sa eleksyon. Aha. Ang pangako niya na 20 pesos na bigas para sa lahat. Hindi, meron naman pong, Meron nga sa Kadiwa stores. Meron po mga ganyan ngayon sa iba't ibang mga lugar at yan nga po ginagawa din po to pacify everyone dahil nga dito po sa ating panggigigil nung una tungkol sa skandalong ito na ngayon po yata mukhang ang napapansin ng iba, mga humuhupa na po ang panggigigil ng iba. Pero kahapon po, nagkagigilan dyan sa Senado, pinanood ko ito at Asa na ba yung 10,000 piso para sa bawat pamilyang Pilipino? aba May ewan ko, nangako basta kasi ng ako ganun. hindi ako... Yung 10K ko ba, nasan na? Sino ba nangako? Ha? Sino ba May nangako? nangako eh. Nanggagalaiti kahapon, kamo, napanood mo. Abay, ewan ko. Ba't ba siya nanggagalaiti? Ay, nako mga Napapailing kapatid. ka ba habang pinanonood mo? Hindi, ang akin lang kasi nga dito. O gusto mo siyang dali sa West Philippine Sea? Hindi, ang akin lang po kasi nga dito sa pakikinig ko, panonood ko rito, ano ba ang punto ng debate? Ano ho ba ang pinagdidebatihan? Ano ho ba ang halaga ng paglalaan ng napakahabang oras para po dito sa resolusyon na ito? Ano po na nagsasabi na dapat daw po yung DFA ay gumawa po ng mga diplomatic na pamamaraan para po pagsabihan itong Chinese Embassy, kanilang mga opisyal, dito po sa ginagawa nila na pagbembang sa mga taga-gobyerno din mismo na nagsasabi po ng kanilang saloobin laban po sa ginagawa sa atin na pambubuli ng China. Alright, yun lang po ang aking nga po dito. No, yung bagas, ako lang po naman ito, yung iniisip ko, ano ba ang punto ng pinagdedebatihan dito? Si Tariela ang punto, yung kanyang ginawa na caricature na sinasabi. Pero ganun talaga kahaba ang diskusyon po dito sa isyong ito. Diba? Ano pa ho ba ang dapat natin pagdebatehan dito? Ano pa ho ba ang issue na hindi ho natin nagpagkakasunduan dito? Kung tayo po nagkakaisa na binubuli po tayo ng China, hindi po ba? Mga bagay siguro nga na napakahirap ipaliwanag kung sakasakali pong hahanapan mo ng kadahilanan kung ba't nila ito pinaggagawa. Ay, sorry. Parang, tama ba yung thought ko na yan? Kung bakit nila ito pinagagagawa? Napa- Tama yung thought mo. Huwag ka mag-isip. Tama naman ang mga nabanggit mo. Anyway, Oo. okay. Gusto ko sabihin sa'yo kung ba't nila ginagawa. Pero ayoko sabihin. Sandali lang po. Mga kapatid, sandali lang. Meron po tayong mga importante mga mensahe at ilang pa ho mga informasyon na inyo pong dapat na malaman pero handang-handa na po kami.